Nagpanggap akong bibisita sa bahay ng aking pinsan. Pero ang totoo, nanatili akong nakatago sa bahay ng aming kapitbahay habang pinagmamasdan ang sarili kong tahanan. Ang natuklasan ko noong madaling araw ng Huwebes na iyon ang nagpamulat sa akin na minsan, kung sino pa ang mga taong labis nating minamahal, sila pa ang magtataksil sa atin ng lubusan. May tinatagong sekreto ang aking anak at manugang na sobrang nakakabahala at nang lumabas ang katotohanan, hindi na muling bumalik sa dati ang buhay ko. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin munang nakasubscribe ka na sa channel at i-comment kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung saan nakakarating ang ating mga kwento. Maligayang pagdating sa ating channel na Kwentong Lola Volt. Ako si Lola Hilda, 62 taong gulang at nakatira ako sa Antipolo. Ang bahay na tinitirhan ko sa loob ng 35 taon ay ipinatayo namin ng aking yumaong asawang si Antonio. Bawat hollow block at semento ay galing sa kanyang pagsisikap. Bawat kwarto ay may kwento ng aming pamilya. Ang veranda kung saan kami nagkakape tuwing linggo, ang bakuran kung saan natutong maglakad ang anak kong si Ricardo, at ang kusina kung saan ko inihanda ang libu-libong pagkain ng may pagmamahal. Nang pumanaw si Antonio 5 taon na ang nakararaan, nagpumilit si Ricardo na doon na sila tumira ng asawa niyang si Patricia para samahan ako. Akala ko ay totoong malasakit lang iyon, pagmamahal ng isang anak na ayaw makitang nag-iisa ang kanyang ina. Napaka-inosente ko pala. Sa unang mga buwan, tila normal ang lahat. Mabait si Patricia. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay at ipinagluluto pa ako ng paborito kong cassava cake. Si Ricardo naman, inaayos ang mga sirang gamit, nag-aalaga ng hardin at nakikipagkwentuhan sa akin tungkol sa basketball at politika. Pero may nagbago mga 3 buwan na ang nakakaraan. Nagsimula ito sa mga bulungan. Kapag pumapasok ako sa sala, bigla silang tumitigil sa pag-uusap. Itinatago ni Ricardo ang cellphone niya kapag lumalapit ako. Si Patricia naman, biglang iniiba ang usapan sabay ngiti ng pilit na halatang hindi totoo. Kapag tinatanong ko kung ano ang pinag-uusapan nila, palaging wala lang o tungkol sa trabaho ang sagot nila. Tapos, napansin ko na ang guest room sa dulo ng bahay ay laging nakakandado. Dati ay laging bukas yon. Doon ko itinatago ang mga lumang punda, kahon ng mga litrato at mga gamit na hindi na ginagamit. Nang tanungin ko kung bakit nila nilock ang kwarto, mabilis na sumagot si Patricia na may tumutulo daw na tubig at inuwamag, kaya pinoprotektahan lang daw nila ang mga gamit ko. Pero hindi naman ako pumayag doon. Naging kakaiba ang mga gabi. Nakakarinig ako ng mga ingay mula sa kwartong iyon lagpas hating gabi. Mga yabag, mahihinang boses at pagkilos. Isang madaling araw, bandang 2:00, narinig kong bumukas ang main door. Dahan-dahan akong bumangon, sumilip sa pasilyo at nakita ko si Patricia na nagpapapasok ng isang babaeng nasa 20 anyos ang edad. Nag-usap sila nang mahina at may inabot ang babae na mukhang pera. Mabilis itong binilang ni Patricia, ibinulsa at dinala ang babae diretso sa kwarto sa dulo. Narinig ko ang pagpihit ng susi. Bumalik ako sa kama na kumakabog ang dibdib, pilit iniintindi kung ano ang nangyayari sa sarili kong pamamahay. Kinabukasan sa almusal, umarte ako na parang walang nakita. Masyadong masaya si Patricia. Si Ricardo naman ay abala sa cellphone. Tinanong ko sila kung mahimbing ang tulog nila at pareho silang sumagot ng oo, na parang walang nangyaring bisita kagabi. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Anong ginagawa nila? Bakit sila nagpapapasok ng tao ng patago? Sinubukan kong gamitin ang duplicate key ko para buksan ang kwarto nang umalis sila, pero nalaman kong pinalitan na nila ang seradura. Pinalitan nila ang lock ng kwarto sa sarili kong bahay nang hindi nagpapaalam. Naramdaman ko ang galit, pero pinigil ko ang sarili ko. Walang saysay na kumprontahin sila ng walang ebidensya. Itatanggi lang nila ang lahat. Gagawa sila ng palusot. Baka pagdudahan ko pa ang sarili ko, kailangan ko ng plano. Doon ko naisipang magpanggap na aalis. Sasabihin kong magbabakasyon ako ng 1 linggo sa pinsan kong si Mariana sa Baguio. Iiwan ko ang bahay at oobserbahan ko sila mula sa malayo. Pero saan ako pwedeng magtago? Doon ko naisip si Mang Gonzalo, ang kapitbahay ko. Siya ay 68 anyos,
biyudo gaya ko, at matagal na naming kaibigan ng pamilya. Kinahapunan, kumatok ako sa likurang pinto ng bahay niya. Nagdidilig ng halaman si Mang Gonzalo nang makita ako. Alam niya agad na may problema. Hilda, buti na padalaw ka. May kailangan akong sabihin sa'yo. Naupo kami sa kusina niya at nanigas ako sa narinig ko. Sinabi ni Mang Gonzalo na ilang linggo na niyang napapansin ang kakaibang galaw sa bahay ko. Iba't ibang tao ang pumapasok at lumalabas tuwing gabi, laging may dalang maleta o backpack. Akala niya noong una ay mga kaibigan lang ni Ricardo o kamag-anak ni Patricia, pero nagsimula siyang maghinala nang makita niyang may abutan ng pera sa pinto. Namilipit ang tiyan ko, ikinwento ko sa kanya ang mga hinala ko, ang nakita ko, ang mga bulungan at ang nakakandadong kwarto. Tumango si Mang Gonzalo nang may lungkot. Sa tingin ko, Hilda, ginagamit ng anak at manugang mo ang bahay mo para sa isang negosyo. Hindi ko alam kung ano, pero hindi ito tama. Doon ko binuo ang aking plano. Magpapanggap ako na aalis at makikituloy muna sa guest room ni Mang Gonzalo. Mula sa bintana sa itaas, kitang-kita niya ang bahay ko. Mauobserbahan namin ang lahat nang hindi kami nakikita. Pumayag siya agad, nag-aalala para sa akin at nag-alok ng tulong gaya ng isang tunay na kaibigan. Nang gabing iyon habang naghahapunan, sinabi ko ang balita. Aalis ako bukas papuntang Baguio. Matagal nang nagpupumilit si Mariana at napagpasyahan kong magbakasyon muna doon ng ilang araw. Agad silang nag-react. Tumingin si Ricardo nang may kakaibang kislap sa mata. Si Patricia naman, ngumiti ng todo, sobrang tuwa. Nako, mabuti yan nanay. Makakabuti yan sa inyo. Kami na ang bahala dito. Masyadong mabilis sumang-ayon si Ricardo. Oo nga, nay. Sulitin mo na. Magpahinga ka, under control ang lahat dito. Ang gaan ng loob na nakita ko sa mga mukha nila ang kumpirmasyon ng lahat. Gusto nila akong umalis. Kailangan nilang mawala ako sa bahay. Kinabukasan, ginawa ko ang aking drama. Nag-impeke ako ng lumang maleta, naglagay ng damit, gamit sa banyo, lahat kitang-kita nila. Tinawagan ko si Mariana ng malakas para marinig nila. Alam ng pinsan ko ang plano at nakisakay sa palabas. Nagpumilit si Ricardo na ihatid ako sa terminal ng bus. Sa terminal, niyakap niya ako at sinabing tumawag pagdating ko. Hinanap ko sa mga mata niya ang konsensya, kahit katiting na senyales na nandun pa rin ang batang pinalaki ko. Pero pagmamadali lang ang nakita ko. Gusto niya akong makaalis agad. Pumasok ako sa terminal na parang sasakay ng bus, pero naghintay ako ng kalahating oras sa isang sulok at lumabas sa ibang pinto. Sumakay ako ng taxi at nagpababa 2 kanto bago ang aming kalye. Naglakad ako papunta sa likod ng bahay ni Mang Gonzalo. Handa na ang lahat. Ang guest room na nakaharap sa bahay ko may binocular sa mesa at komportabling upuan sa tapat ng bintana. Maghintay na lang tayo ngayon, Hilda, sabi niya. Ang unang mga oras ay tahimik. Lumabas si Patricia para mamalengke. Pumasok sa trabaho si Ricardo. Walang tao at tahimik ang bahay, pero nang sumapit ang gabi, nagbago ang lahat. Bandang 7:00 ng gabi, huminto ang isang kotse sa tapat ng bahay ko. 2 tao ang bumaba, isang lalaki at babae, mga nasa 25 anyos. May dalang malalaking backpack. Binuksan ni Patricia ang pinto bago pa sila makakatok, parang inaasahan na niya sila. May mabilis na usapan sa pinto. Nakita kong dumukot ng pera ang lalaki at iniabot kay Patricia. Mabilis niyang binilang ang mga papel na pera at pinapasok sila. Kumabog ng mabilis ang puso ko. Kitang-kita ko ang manugang ko na tumatanggap ng bayad mula sa mga estranghero at pinapapasok sila sa bahay ko na parang hotel. Katabi ko si Mang Gonzalo at nakikita rin niya ang lahat. Nakikita mo ba yan, Hilda? Yan mismo ang sinasabi ko. Pinapaupahan nila ang bahay mo. Parang apoy ang galit sa dibdib ko. Pinapaupahan ang mga kwarto sa bahay ko, sa bahay na pinaghirapan namin ng asawa ko, nang walang pahintulot ko, ginagawang negosyo, ang tahanan ko, ng palihim. Gusto ko sanang tumawid at kumprontahin sila sa harap ng mga estranghero, pero pinigilan ako ni Mang Gonzalo. Kalma lang, Hilda. Kung susugod ka ngayon, ito lang ang malalaman mo. Pero kung maghihintay tayo, malalaman natin ang buong katotohanan.
Gaano na katagal nila ito ginagawa? Ilang tao? Magkano ang kinikita? Kapag alam mo na lahat, saka ka kumilos ng may sapat na bala? Tama siya. Huminga ako ng malalim para kontrolin ang galit. Umupo ako ulit sa bintana, nanginginig ang mga kamay. Sa sumunod na oras, nakita kong bumukas ang mga ilaw sa iba't ibang kwarto, sa sala, sa kusina at sa kwartong laging nakakandado. Ngayon alam ko na kung bakit bawal buksan. May mga estrangherong natutulog sa mismong lugar kung saan nakatago ang mga damit ng yumaong asawa ko, ang mga litrato ng buhay namin, ang alaala ng 35 taong pagsasama. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng pagtataksil. Paano nagawa ng sarili kong anak ito sa akin? Paano niya ako natitiis tingnan araw-araw habang ginagamit nila ako ng ganito? Bandang 9:00, dumating si Ricardo galing trabaho. Pumasok siya na parang normal na araw. Kalahating oras ang lumipas, may dumating pang isang pares. Mas bata pa, mukhang mga nagtatravel. Inulit ni Patricia ang ritual. Pera sa kamay, ngiting propesyonal, pagbukas ng pinto. Sa bilang ko, may 4 na estranghero sa loob ng bahay ko. 4 na hindi kakilala na gumagamit ng espasyo ko, ng tubig ko, kuryente at gasul. Mabilis na nagkwenta si Mang Gonzalo. Kung nagbabayad ang bawat isa ng 500 pesos kada gabi, kumita na sila ng 2,000 pesos ngayong gabi lang. Sa isang buwan, 60,000 pesos yan. 60,000 pesos bawat buwan na kinikita ng ilegal gamit ang pag-aari ko, nang hindi man lang ako binibigyan kahit 5 duling at walang respeto na magpaalam man lang. Lumalim ang gabi at isa-isang namatay ang mga ilaw. Natulog na ang mga bisita. Natulog na rin sina Ricardo at Patricia. Nanatili akong gising buong magdamag. Hindi ko maipikit ang mata ko sa isiping may mga ibang tao sa ilalim ng bubong ko. 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Lumabas ang unang pares, dala ang mga backpack. May naghihintay na sasakyan. Mabilis silang umalis, disente, parang mga multong naglalaho pagsikat ng araw. Kalahating oras ang lumipas, ganun din ang ginawa ng ikalawang pares. Bandang 7:30 ng umaga, nakaalis na lahat ng guests. Lumabas si Patricia sa bakuran, dala ang garbage bag, itinapon sa basurahan at pumasok ulit. Malinis na ang lahat, maayos, parang walang nangyari kagabi. Pumasok si Ricardo sa trabaho ng 8:00, nakapolo, dala ang briefcase na parang responsableng tao. Pero alam ko na ang totoo. Maghapon kong pinanood si Patricia na naglilinis ng bahay. Nagpapalit ng punda, inaayos ang mga kwarto, inihahanda para sa susunod na mga bisita. Mabilis siyang kumilos, sanay na. Hindi ito bago, matagal na itong sistema. Pagkagabi, dumating na naman ang mga bisita. 3 tao naman ngayon, ganun pa rin ang galaw, bayad, ngiti, pasok. At patuloy akong nanonood mula sa bintana ni Mang Gonzalo, itinatala sa isip ko ang bawat galaw, bawat transaksyon, bawat panloloko. Sa ikalawang araw ng pagmamasid, may sinabi si Mang Gonzalo na nagpabago ng lahat. Gabi na noon, halos hating gabi, nang humarap siya sa akin na seryoso ang mukha. Hilda, may isa pa akong dapat sabihin sa'yo. 2 linggo na ang nakakaraan, nakita ko si Patricia nakausap ang isang lalaki sa bakery sa kanto. Hindi si Ricardo, kundi isang lalaking may edad, maayos manamit, at may dalang leather na portfolio. Halos 1 oras silang nag-usap. Kumabog ang dibdib ko. Sinong lalaki? Nag-alangan si Mang Gonzalo bago ituloy. Hindi ko kilala, pero narinig ko ang ilang salita sa usapan nila. Nag-uusap sila tungkol sa mga dokumento, tungkol sa mental health evaluation at tungkol sa home for the aged. Parang gumuho ang mundo ko. Mental health evaluation, home for the aged? Ang mga salitang iyon ay parang sirena ng ambulansya sa utak ko. Hindi lang nila ako ninanakawan, may mas masama pa silang binabalak. Hinawakan ni Mang Gonzalo ang balikat ko. Maging alerto ka sa Huwebes ng gabi, Hilda. Tuwing Huwebes, mas maraming tao. Doon mo malalaman ang lahat. Dumanas ako ng matinding kaba sa mga sumunod na araw. Pinapanood ko ang pagdating at pag-alis ng mga bisita. Planadong-planado ni Patricia ang lahat. Kumuntsaba naman si Ricardo, bumibili ng extra supplies, pinapaganda ang garden, nagmementina ng bahay, at tuwing gabi,
Nakikita ko silang nagbibilangan ng pera sa mesa, sa mesang pinagsaluhan namin bilang pamilya sa loob ng maraming taon. Dumating ang Huwebes, maaga pa lang, napansin kong iba ang ihip ng hangin. Nilinis ni Patricia ang buong bahay ng mas masinsinan. Bumili ng sariwang bulaklak at inilagay sa mga vase sa sala. Nagpalit ng tuwalya, chinek ang bawat detalye. Parang may espesyal na okasyon. Umuwi si Ricardo ng mas maaga. 10:00 ng gabi, nasa bahay na siya at tumutulong sa paghahanda. At nagsimula na ang dagsa ng tao. Hindi lang 1 o 2 gaya ng ibang araw, kundi mga grupo. Ang unang grupo ay 5 tao, tapos may dumating na 3, tapos 1 mag-asawa, tapos 2 binata. Nagbilang ako habang sumisikip ang tiyan ko. May 11 tao sa loob ng bahay ko. 11 estranghero na umukupa sa bawat sulok. Ang sala ay naging common area. Puno ang kusina, okupado lahat ng kwarto. Ang bahay ko ay naging isang ganap na hostel. Hindi makapaniwala si Mang Gonzalo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan karaming tao. Parang Huwebes ang special day nila. Mabilis akong nagkwenta. Kung ang bawat isa ay nagbabayad ng 400 hanggang 500 pesos, kikita sila ng mahigit 5,000 pesos sa gabing iyon lang. Mabagal ang takbo ng oras. Naghapunan ang mga bisita, nagkwentuhan, yung iba lumabas at bumalik. 10:00 ng gabi, nagsimulang mamatay ang mga ilaw. Nagpahinga na ang mga bisita. Naglinis sina Patricia at Ricardo at natulog na rin. Tumahimik ang bahay, pero sabi ni Mang Gonzalo, maghintay ako dahil sa madaling araw ng Biyernes ko malalaman ang lahat. Kaya naghintay ako, banat ang bawat kalamnan sa katawan ko. Ang orasan sa dingding ni Mang Gonzalo ay tila lumalakas ang bawat tiktak sa katahimikan ng gabi. 11:30, 11:40, 11:50. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, ramdam ko ang pulso sa liig ko. Nang tumuntong ang hating gabi, pinigil ko ang hininga ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa gilid ng bahay, yung papunta sa likod. May lumabas na anino. Si Patricia, pero hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay isang lalaking hindi ko pa nakikita, matangkad, nasa 50 anyos at nakasuot ng madilim na damit. May dala siyang leather portfolio, yung sinasabi ni Mang Gonzalo. Kumabog ang puso ko. Anong nangyayari? Bakit nakikipagkita si Patricia sa lalaking yon sa gitna ng madaling araw? Bakit sila dumadaan sa likod parang mga kriminal? Naglakad sila papunta sa dulo ng bakuran, sa lumang bodega na ginawang talyer ng asawa ko noon. Naglabas ng susi si Patricia, binuksan ang kalawanging kandado, at pumasok sila. Bumukas ang mahinang ilaw sa loob. Mula sa maruming bintana ng bodega, anino lang ang nakikita ko. Nag-uusap sila, kumpas ng kamay. May inilabas si Patricia sa bag niya. Mga papel, mukhang dokumento. Sin, kailangan kong umarte bilang inang walang kamuwang-muwang na masayang umuwi galing sa bahay ng kanyang pinsan. Ang biyenang tanga na walang alam sa nangyayari. Nakakatawa isipin. Ilang buwan silang umaarte sa harap ko. Ngayon, ako naman ang aarte sa harap nila. Noong Lunes ng gabi, bitbit ang maleta at kumakabog ang dibdib, naglakad ako pa uwi sa amin. Hinatid ako ni Mang Gonzalo gamit ang kotse niya hanggang sa kanto. Pero naglakad ako sa huling bahagi para kunwari ay nagtaksi ako. Pumindot ako sa doorbell. Narinig ko ang nagmamadaling mga yabag sa loob. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Ricardo na gulat na gulat. Nay, hindi ka namin inaasahan hanggang bukas. Ngumiti ako ng may pagmamahal na tanging ina lang ang makakapagbigay kahit na durog ang puso ko sa loob. Napagpasyahan kong umuwi ng maaga anak. Na-miss ko ang bahay eh. Sumulpot si Patricia sa likod ni Ricardo. Perpekto ang kanyang ngiti. Masyadong perpekto. Welcome home, nanay. Kumusta ang biyahe? Pumasok ako sa bahay na parang pumapasok sa teritoryo ng kaaway. Mukhang normal ang lahat. Malinis, maayos. Walang bakas ng mga guests na umukupa sa mga espasyong ito, 2 araw lang ang nakararaan. Pulido ang trabaho ni Patricia sa pagbura ng ebidensya. Ang saya ng bakasyon, pagsisinungaling ko nang walang kahirap-hirap. Inasikaso akong mabuti ni Mariana. Pero alam niyo naman, there's no place like home. Dinala nila ang maleta ko sa kwarto.
nagtimpla ng tsaa at tumabi sa akin sa sala para tanungin tungkol sa inimbento kong bakasyon. Sinagot ko sila gamit ang mga kwentong inihanda ko, mga restaurant sa Baguio na kunwari ay kinainan namin, mga pasyalan, mga kwentuhan. Nakinig sina Ricardo at Patricia, tumatango, nangingiti, pero may nakita ako sa mga mata nila. Relief, kaluwagan ng loob dahil bumalik akong walang hinala. Kaluwagan dahil ligtas pa rin ang sikreto nila. Ang ganda at linis ng bahay, puna ko habang lumilinga. Inalagaan ninyong mabuti. Siyempre naman po, mabilis na sagot ni Patricia. Nag-general cleaning kami, nagdilig ng halaman, lahat gaya ng bilin niyo. Humigop ako ng tsaa at kaswal na idinagdag, kahit ang amoy iba, parang amoy bagong Zonrox at panlinis. Nakita ko ang saglit na takot sa mata ni Patricia. Opo. Naglinis po kasi kami ng maigi. Gusto naming maging perpekto ang pag-uwi nyo. Sinungaling, naglinis siya para alisin ang amoy at bakas ng 12 ng estranghero na gumamit sa bahay ko. Nang gabing iyon, natulog ako sa sarili kong kama sa unang pagkakataon matapos ang 1 linggo, pero hindi ako dinalaw ng antok. Nanatili akong gising at nakikiramdam. Bandang 11:00, nakarinig ako ng mga boses mula sa kwarto ni Ricardo at Patricia. Nagbubulungan sila ng seryoso. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad ng nakatapak papunta sa pinto nila. Idinikit ko ang tenga ko sa siwang. Sa tingin mo ba may nahahalata siya? Boses yon ni Ricardo, tensyonado. Wala siyang alam, kampanteng sagot ni Patricia. Siya pa rin yung dating nanay, uto-uto, mapagtiwala, tuloy ang plano. Paano si Dr. Marco? Tanong ni Ricardo. Ayos na ang lahat, kumpirma ni Patricia. Sa Biyernes ang check-up, ilalagay natin ang pampakalma sa pagkain niya sa almusal. Sasabihin nating routine check-up lang. Kapag nalaman niya kung ano ang pinapirmahan natin, huli na ang lahat. Nakarehistro na ang special power of attorney at nasa atin na ang kontrol. Tumahimik sandali. Tapos nagsalita si Ricardo sa boses na halos hindi ko makilala bilang boses ng anak ko. At pagkatapos? Ano nang mangyayari? Pagkatapos ia-admit na natin siya. Malamig na sagot ni Patricia. May nahanap na tayong lugar. Tumatanggap ang vida plena ng mga pasyenteng may cognitive decline. Bibisitahin natin siya once a month para di halata. At habang nandoon siya, magiging atin na nang buo ang bahay na to. Magiging atin na nang buo. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tumarak sa akin. Bumalik ako sa kwarto ko ng tahimik, tumutulo ang luha sa aking mukha. Pero hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng purong galit at determinasyon. Sila na mismo ang nagpahamak sa sarili nila. Narinig ko ang buong kumpisal nila. Kahit wala akong recording, alam ko na ang bawat detalye ng plano, pati ang petsa. Sa Biyernes ng susunod na linggo, mayroon akong wala pang 1 linggo para isagawa ang perpektong ganti. Kinabukasan, Martes, umarte ako na parang walang nangyari. Nagtimpla ako ng kape, naghanda ng almusal, nakipagkwentuhan kina Ricardo at Patricia tungkol sa mga walang kwentang bagay. Umaarte rin sila. Lahat kami ay mga artista sa isang dulang nakakakilabot. Iba-iba ang script namin, pero lamang ako. Alam kong umaarte sila. Sila, hindi nila alam na umaarte rin ako. Pagkaalis ni Ricardo papasok sa trabaho at pagpunta ni Patricia sa palengke, tinawagan ko si Beatriz mula sa kwarto ko na nakakandado. Sinabi ko sa kanya ang bawat salitang narinig ko kagabi. Perfect, sabi niya nang may kasiyahan. Sa Biyernes pala ang schedule sa doktor na kurakot. May oras pa tayo. Ang inspektor mula sa munisipyo ay pupunta sa bahay mo sa Huwebes. Mas mabuting mangyari to bago kanila subukang drogahan. Sa tingin mo ba tatanggap sila ng guests ngayong linggo? Nag-isip ako sandali. Malamang, Huwebes ng gabi ang laging maraming tao. Kung ganun, isasabay natin ang bisita ng inspektor sa Huwebes ng gabi kung kailan puno ang bahay ng mga buhay na ebidensya, sabi ni Beatriz. Sa sumunod na 2 araw, pinanatili ko ang aking pagganap. Ako pa rin ang mabait at mapagtiwalang ina. Tinanong ko si Patricia kung kailangan niya ng tulong. Ipinagluto ko si Ricardo ng paborito niyang adobo. Mukha silang relax, kumpiyansa na tuloy ang plano nila. Noong Miyerkules ng gabi, pinakitaan pa ako ni Patricia ng brochure.
Nay, may nakita akong health center na nag-o-offer ng preventive exams para sa mga kaedad nyo. Ano kaya kung dalhin ko kayo sa Biyernes? Libre lang naman po para sa mga senior citizen. Libre. Kasinungalingan. Magbabayad sila ng 50,000 pesos para sa exam na yon. Nagkunwari akong interesado. Check up? Aba, hindi masama yan. Matagal na rin akong hindi nakakapagpadoktor. Ngumiti si Patricia nang may ginhawa. Mabuti naman po. Nakaschedule na po tayo sa Biyernes ng 10:00 AM. Sasamahan ko kayo. Tumango ako ng matamis habang kumukulo ang dugo ko sa loob. Sinasarado niya ang bitag nang hindi niya alam na mas malaking bitag na ang nakapaligid sa kanya. Huwebes ng hapon, habang nag-aayos sina Patricia at Ricardo ng bahay para sa mga bisita sa gabi, nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe galing kay Beatrice. Confirmed ang inspektor ng 9:00 PM. Naka-standby ang mga pulis sa malapit. Manatili ka sa kwarto mo pagdating niya. Kami na ang bahala. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ngayong gabi magsisimulang gumuho ang mundo nila. Gaya ng inaasahan, nagsidatingan ang mga guests bandang 7:00. Una ay isang magkasintahan na may malalaking backpack, sumunod ang 3 kabataan na mukhang nagtatravel. Maya-maya, isang babaeng mag-isa na may maliit na maleta. Bandang 8:30 PM, may 8 ng estranghero sa loob ng bahay ko. Ginagampanan ni Patricia ang papel niya bilang host. Si Ricardo naman ay tumutulong sa mga bagahe, nagtuturo ng mga kwarto at ngumingiti ng propesyonal. Nasa kwarto ako, kunwari ay nagbabasa, pero ang totoo ay nakatingin ako sa orasan. Ang bawat minuto ay parang isang oras. 8:40, 8:50, 8:55. At narinig ko na ang tunog na hinihintay ko. Ang doorbell, mariin, may awtoridad. Hindi ito doorbell ng inaasahang bisita. Doorbell ito ng batas. Narinig ko ang nagmamadaling mga hakbang, ang boses ni Ricardo na nagtatanong kung sino yon at ang isang malakas na boses ng lalaki mula sa labas. Inspector po mula sa City Hall Business Permits and Licensing Office. Pakibuksan ang pinto. Katahimikan. Mabigat na katahimikan at ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Inspector, may problema po ba? Boses yon ni Ricardo, pilit nagpapakakalma pero halatang kabado. Nakatanggap kami ng anonymous complaint tungkol sa illegal operation ng hotel or transient house sa address na ito. Kailangan kong inspeksyonin ang property. Baka po nagkakamali kayo. Narinig kong tuminis ang boses ni Patricia. Private residence po ito. Wala kaming negosyo dito. Kung ganon, hindi kayo magagalit kung titingnan ko, sagot ng inspektor sa tunong propesyonal, pero hindi matitinag. May dala akong inspection order na pirmado ng city administrator. Kung hindi niyo ako papapasukin ng kusa, babalik ako kasama ang mga pulis at search warrant. Tumahimik ulit, tapos sumuko si Ricardo. Sige po, inspector, tuloy kayo. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Kita ko ang bahagi ng sala. Ang inspektor ay isang lalaking nasa 45 anyos, naka-uniforme ng City Hall at may dalang clipboard. Sa likod niya ay may kasamang mas bata, marahil assistant na may dalang kamera. Nagsimula silang mag-ikot sa bahay. Nagtanong ang inspektor, ilang tao ang permanenteng nakatira dito? Sumagot si Ricardo na nanginginig ang boses. 3. Ang nanay ko, ang asawa ko, at ako. Tumingin ang inspektor sa paligid ng sala. Naroon ang 8 bisita, ang iba nakaupo sa sofa, ang iba nakatayo, lahat litong-lito. At ang mga taong ito? Sinubukan ni Patricia na magpalusot. Mga kaibigan po namin na bumibisita. Lumapit ang inspektor sa isa sa mga bisita, isang lalaking nasa 30 anyos. Kaibigan po ba kayo ng pamilya? Ang lalaki, na tapat o sadyang kinabahan, ay sumagot, hindi po sir. Nag-book ako ng kwarto online, nagbayad ako ng 500 pesos per night. Namutla si Ricardo. Sinubukan ni Patricia na sumingit. Nalilito lang po siya, inspector. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Pero naglalakad na ang inspector papunta sa mga kwarto. Binuksan niya ang pinto ng dapat sanay guest room ko. Sa loob ay naroon ang 3 kabataan na may nakabukas na mga backpack, mga damit sa kama at gamit sa banyo. At ang mga ito, kaibigan niyo rin? Ang pananahimik ni Patricia ay sapat ng sagot. Naglabas ng panukat ang inspektor.
Nagsimula siyang magbilang ng kwartong okupado habang kinukunan ng litrato ng assistant ang bawat isa. Room 1, occupied by 2 non-residents. Room 2, occupied by 3 non-residents. Room 3, occupied by 1 non-resident. Common bathrooms used by multiple people. Kitchen used commercially. Tumpok-tumpok na ekstrang tuwalya sa hallway. Bawat salita ay parang pako sa kabaong ng kanilang ilegal na negosyo. Sinubukan ni Ricardo ang huling depensa. Inspector, misunderstanding lang po ito. Minsan tinutulungan lang namin ang mga kakilala na kailangan ng matutuluyan, pero hindi po ito negosyo. Pinutol siya ng inspektor. Naniningil kayo para sa tulugan. Nag-alinlangan si Ricardo. Minsan po tumatanggap kami ng tulong para sa gastusin. Umiling ang inspektor. Ang tawag po dyan ay negosyo. At para magpatakbo ng negosyo, kailangan nyo ng business permit, mayor's permit, fire safety inspection certificate, sanitary permit, at magbayad ng buwis sa BIR. Mayroon po ba kayo ng kahit isa sa mga dokumentong yan? Naging ganap ang katahimikan. Nagkatinginan sina Patricia at Ricardo, talunan. Alam nilang wala silang maipapakita. Nagpatuloy ang inspektor. Ayon sa Local Government Code, ang pag-ooperate ng commercial establishment ng walang lisensya ay may mabigat na parusa at multa na aabot sa 100,000 pesos. Bukod pa rito, ipapaalam namin sa BIR ang tungkol sa hindi idinekarang kita. At dahil ang property na ito ay nakarehistro sa pangalan ni, tiningnan niya ang dokumento, Hilda Rodriguez Costa, na ayon sa record ay hindi nagbigay ng pahintulot para sa commercial activity, maaari rin itong ituring na fraudulent use of property. Naramdaman kong ito na ang tamang oras. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ko at lumabas. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang mga litong bisita, ang propesyonal na inspektor, at sina Ricardo at Patricia na mukhang nakakita ng multo. Magandang gabi, sabi ko sa mahinahong boses. Ako si Hilda Costa, ang may-ari ng bahay na ito. Tumango ang inspektor bilang paggalang. Ginang Hilda, binigyan niyo po ba ng autorisasyon ang boarding house operation na ito sa inyong property? Tinitigan ko ng diretso sa mata ang aking anak at manugang. Hindi, Inspektor. Wala akong pinahintulutan. Sa katunayan, natuklasan ko lang ang sitwasyong ito ilang araw na ang nakararaan. Humakbang si Patricia palapit sa akin. Nanay, magpapaliwanag ako. Itinaas ko ang kamay ko para patigilin siya. Ayoko ng paliwanag mo, Patricia, hindi ngayon. Humarap ako sa inspektor. Ano na po ang mangyayari ngayon? Isinara niya ang clipboard. Kailangang lisanin agad ng mga kasalukuyang guests ang property. Bibigyan namin sila ng 30 minutes para mag-impake. Ang anak at manugang niyo ay makakatanggap ng notice of violation at kailangang humarap sa City Legal Office sa susunod na linggo. Tumawag na rin ako ng pulis, may 2 nakaabang sa labas kung sakaling magmamatigas sila sa pagpapaalis. Ang sumunod na 30 minuto ay magulo. Nagmamadaling nag-impake ang mga bisita, ang ilan ay nagagalit at humihingi ng refund kay Patricia. Napilitan siyang ilabas ang pera mula sa bag niya at ibalik ito sa harap ng inspektor. Si Ricardo ay nanigas, hindi makapagsalita, habang pinapanood na gumuho ang ilegal na negosyo niya sa loob ng ilang minuto. Nang makalabas ang huling bisita, iniabot sa akin ng inspektor ang kopya ng report. Ginang Hilda, inirerekomenda kong kumonsulta kayo sa abogado. May karapatan kayong magsampa ng kaso. May abogado na po ako, Inspektor. Salamat sa tulong niyo ngayong gabi. Nang umalis ang inspektor at assistant, nabalot ang bahay ng nakakabinging katahimikan. Kaming 3 lang ang naiwan sa sala. Nakatayo ako sa may bintana. Si Ricardo ay nakaupo sa sofa, hawak ang ulo. Si Patricia ay nasa may pinto, naka-cross arms, mukhang hayop na nasukol. Siya ang unang nagsalita. Wala na ang matamis na boses, desperada na ito. Nanay, alam kong mukhang masama to, pero may dahilan kami. Ang taas ng bill sa bahay, baon kami sa utang. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Dahilan? Utang? At sapat na rason yon para gawing ilegal na hotel ang bahay ko nang walang paalam? Humakbang si Patricia palapit. Sasabihin din naman namin sa inyo eh. Gusto lang naming makaipon muna para may pera bago
Bago ano? Putol ko sa matalim na boses. Bago niyo ako drogahan at papirmahan ng pekeng special power of attorney? Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Namutla si Patricia. Biglang inangat ni Ricardo ang ulo niya, nanlalaki ang mata sa gulat. Paano? Simula ni Ricardo, pero nawalan siya ng boses. Paano ko nalaman? Tinapos ko ang tanong niya. Dahil hindi naman talaga ako nagpunta sa Baguio, Ricardo. Nandito lang ako, sa kabilang bahay kina Mang Gonzalo, nakadungaw, pinapanood ang bawat kilos niyo. Naglakad ako sa gitna ng sala, tinitigan silang dalawa nang may bigat na nagpaatras sa kanila. Alam ko ang tungkol sa paupahan. Alam ko ang tungkol sa perang tinago niyo sa lumang bodega sa likod. Alam ko ang tungkol kay Dr. Marco. Alam ko ang tungkol sa check-up sa Biyernes kung saan niyo ako balak turukan ng pampakalma. At alam ko ang tungkol sa planong ikulong ako sa Vida Plena. Umiling si Patricia ng mabilis. Hindi po ganyan ang iniisip niyo. Oo, nakausap namin ang doktor, pero precaution lang yon, nag-aalala lang kami sa health niyo. Tigilan mo ako sa kasinungalingan mo. Sigaw ko at ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa dingding ng sarili kong bahay. Nakita ko ang mga dokumento, Patricia. Nakita ng dalawang mata ko. Nabasa ko ang note na sulat kamay mo mismo. Sedante leve, pirma habang lito ang isip. Iyan mismo ang nakasulat. Nawalan ng kulay ang mukha ni Patricia. Nanginig ang labi niya pero walang lumabas na salita. Humarap ako sa anak ko. At ikaw, Ricardo, ikaw na pinalaki ko, minahal ko, binigay ko lahat ng kaya namin ng tatay mo. Paano mo nagawa to? Tumutulo ang luha ni Ricardo. Nay, desperado na kami sa pera. May 400,000 pesos kaming utang. Hahabulin na kami ng bangko. Sabi ni Patricia, kung makakakuha lang kami ng pera. At ang solusyon niyo ay traidorin ako? Putol ko. Ang solusyon ay nakawin ang bahay ko, ang kalayaan ko, ang dignidad ko? Hindi naman pagnanakaw yon? Biglang sumabog si Patricia sa matinis na boses. Ang laki-laki ng bahay na to, mag-isa lang kayo, sayang ang space. At yung power of attorney, para sa proteksyon nyo rin yon. Tumatanda na kayo, kailangan nyo nang magdedesisyon para sa inyo. 62 anyos pa lang ako, sabi ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Hindi 80, hindi 90. 62, malinaw ang isip ko, malakas ang katawan ko. Hindi ko kailangan ng sinuman para magdesisyon para sa akin. Ang pinaplano nyo ay hindi proteksyon, kundi kidnapping na ginawang legal. Tumayo si Ricardo na pasuray-suray. Nay, parang awa mo na. Ayusin natin to. Ibabalik namin lahat ng pera. Aalis na lang kami dito kung gusto mo. Pero huwag mo kaming ipakulong. Huwag mo kaming kasuhan. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mga matang iyon na minsay tumingin sa akin nang may pagmamahal noong bata pa siya. Naramdaman kong nadurog ang puso ko. At ano bang gusto mong gawin ko, Ricardo? Hayaan kang drogahan ako? Hayaan kang itapon ako sa home for the aged habang nagpapakasasa kayo sa bahay ko? Hindi naman aabot sa ganun, bulong ni Ricardo. Nagtitingin lang ng option si Patricia pero hindi ko hahayaang, narinig ko ang usapan niyo kagabi. Putol ko ulit. Narinig kitang pumapayag sa plano. Narinig kitang nagsabing bibisitahin niyo ako once a month para di halata. Ginawa mo akong pabigat na kailangang i-manage. Napaupo si Ricardo sa sofa at humagulgol. Nanigas si Patricia. Wasak na ang maskara niya ng pagiging perpektong manugang. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Bukas ay Biyernes. Ang plano niyo ay dalhin ako kay Dr. Marco ng 10:00 a.m. Siyempre, hindi na mangyayari yon. Ang mangyayari ay ito. Mag-impake kayo ng gamit nyo at lumayas sa pamamahay ko. Mayroon kayong hanggang bukas ng tanghali. Agad na umalma si Patricia. Palalayasin kami? Saan kami pupunta? Dapat inisip nyo yan bago nyo ako niloko, sagot ko ng walang emosyon. May pamilya kayo, may kaibigan, dumiskarte kayo. Nay, please, pagmamakaawa ni Ricardo. Wala kaming pera pang deposit sa uupahan. Wala kaming kahit ano. May 150,000 pesos kayo sa kahon sa bodega, turo ko. Ang perang kinita niyo ng iligal sa bahay ko, gamitin niyo yon pang upa, pero malamang kailangan niyo ring itabi yon pambayad sa multa sa munisipyo at sa abogado. Humarap sa akin si Patricia na nanlilisik ang mata. Wala na ang paggalang, puro lason na lang. Alam niyo, sige, aalis kami sa precious house niyo, pero wag kayong umasa na tapos na to.
kukuha kami ng abogado, lalabanan namin ang multa, at idedemanda namin kayo ng illegal eviction. Ngumiti ako ng mapait. Sige lang, Patricia. Kumuha ka ng abogado. Pero binabalaan kita, magaling ang abogada ko at nasa kanya ang mga litrato ng lahat ng peking dokumento, ng lahat ng kriminal na plano nyo, ng lahat ng detalye ng illegal na operasyon nyo. Nasa kanya ang litrato ng pera, ng peking kontrata, ng notes tungkol sa pagdroga sa akin. Gusto mo talagang dalhin yan sa korte? Bumagsak ang mukha ni Patricia. Sa wakas, naintindihan niyang talo na siya. Na habang nagpaplano silang sirain ako, 2 hakbang na akong nauuna sa kanila. Isa pa, dagdag ko. Nag-file na ang abogada ko ng revocation of power of attorney para pawalang bisa ang anumang dokumento na nasa inyo. Nag-file na rin siya ng Declaration of Mental Competency na pirmado ng expert. At nagpagawa na ako ng bagong huling habilin, Last Will and Testament, kung saan tiyak na tinatanggalan ko si Ricardo ng mana dahil sa acts of ingratitude and fraud. Biglang nag-angat ng tingin si Ricardo. Tinakwil mo ako sa mana. Ang boses niya ay halong gulat at sakit. Ano bang inaasahan mo? Pagod kong sagot. Nagantimpalaan kita sa pagtatangka mong sirain ang buhay ko? Ang natitirang oras ng gabi ay puno ng tensyon. Nagkulong sina Ricardo at Patricia sa kwarto nila. Nanatili ako sa sala, pagod na pagod, pero gumaan ang pakiramdam. Bandang hating gabi, narinig ko ang paghihila ng mga maleta. Nag-iimpake na sila. Nag-sink in na sa kanila ang katotohanan. Kinabukasan, Biyernes maaga akong nagising. Nagkape ako mag-isa. Umupo ako sa bintana habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa hardin na inalagaan namin ng asawa ko. 9:00 ng umaga, bumaba sina Ricardo at Patricia, dala ang 4 na malalaking maleta. Hindi sila tumingin sa akin. Tahimik nilang isinakay ang mga gamit sa kotse. Bumalik si Ricardo sa huling pagkakataon. Iniwan niya ang susi ng bahay sa mesa sa may pinto. Akala ko may sasabihin siya, baka sorry, baka huling pakiusap. Pero tiningnan lang niya ako gamit ang mga matang walang buhay at umalis na. Narinig ko ang pag-andar ng makina. Narinig ko ang gulong sa kalsada. At pagkatapos, katahimikan. Bakante na ang bahay ko. Mag-isa na ako. Matagal akong nanatili sa sala pagkaalis nila. Iba ang pakiramdam ng bahay. Mas malaki. Mas tahimik, pero mas akin kaysa dati. Inikot ko ang bawat kwarto. Binabawi ang bawat espasyo na nilapastangan ng mga estranghero. Binuksan ko ang mga bintana para pumasok ang sariwang hangin. Tinanggal ko ang mga sapin sa kama na ginamit ng mga bisita. Balak ko sanang labhan, pero sa huli, pinagpasyahan kong sunugin na lang o itapon. May mga alaala na hindi na dapat itago. Bandang tanghali, kumatok si Mang Gonzalo. May dala siyang mainit na lasagna. Naisip ko baka wala kang ganang magluto, sabi niya sa tonong malambing na tanging tunay na kaibigan lang ang makakagawa. Kumain kami sa kusina. Ikinwento ko ang lahat ng nangyari kagabi. Ang inspektor, ang komprontasyon, ang pagpapalayas. Tahimik lang na nakinig si Mang Gonzalo, tumatango paminsan-minsan. Nang matapos ako, ipinatong niya ang kulubot niyang kamay sa kamay ko. Ginawa mo ang tama, Hilda. Masakit, pero tama. Bakit ang sakit-sakit? Tanong ko, basag ang boses. Dahil anak mo siya, sagot ni Mang Gonzalo. Dahil ang pagmamahal ng ina ay hindi basta-basta nawawala kahit nagtaksil ang anak. Masakit kasi nagmahal ka. Kung hindi mo siya mahal, hindi ka masasaktan. Tama siya. Nang gabing iyon, umiyak ako. Umiyak ako para sa anak na akala ko ay kilala ko. Umiyak ako para sa pamilyang akala ko ay nabuo ko. Umiyak ako sa traidor na dugo na nananalaytay sa sarili kong pamilya. Pero umiyak din ako sa ginhawa dahil nakaligtas ako. Dahil nanalo ako. Dahil akin pa rin ang buhay ko, ang isip ko, at ang bahay ko. Noong sumunod na Lunes, tumawag si Beatrice. Hilda, tinanggap ng medical board ang reklamo natin laban kay Dr. Marco. May formal na investigasyon na. Nakausap ko rin ang piskal tungkol sa kasong kriminal laban kina Patricia at Ricardo, conspiracy to commit fraud at serious illegal detention. Kinoconsider nilang ituloy ang kaso. Namilipit ang tiyan ko. Kaso, kulungan. Tumigil sandali si Beatrice. Posible silang makulong,
Mabigat ang mga ebidensya. Pero Hilda, nasa sayo ang huling desisyon. Kung ayaw mong ituloy ang criminal case, pwede tayong mag-settle sa civil case. Pinag-isipan ko ng mabuti. May bahagi sa akin na gustong pagbayarin sila ng lubos. Pero ang bahagi ko na nananatiling ina ay hindi kayang makita ang anak ko sa rehas. Beatrice, ituloy mo ang lahat laban kay Dr. Marco. Dapat matanggalan ng lisensya ang taong yan. Pero tungkol kina Ricardo at Patricia, kailangan ko ng panahon para mag-isip. Naintindihan ni Beatrice. May 1 buwan ka bago mag-expire ang period para mag-file ng criminal complaint. Pag-isipan mong mabuti. 2 linggo ang lumipas, nakatanggap ako ng sulat. Galing kay Ricardo. Gusot ang sobre, parang ilang beses sinulat at binura. Nanginginig ang kamay kong binuksan ito. Sulat kamay ng anak ko, pero ang mga salita ay galing sa isang lalaking wasak. Nay, alam kong hindi ko deserve ang patawad mo. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Wala akong dahilan. Nabulag ako sa pera. Naniwala ako kay Patricia na iyon lang ang solusyon, pero naging mahina ako. Hinayaan kong mangyari, nakisali ako. At ngayon araw-araw kong pasan ang bigat na niloko ko ang taong pinakamamahal ako sa mundo. Nagpatuloy ang sulat. Wala na kami ni Patricia, hiwalay na kami. Hindi ko kayang manatili sa taong kayang magplano ng ganun kasama. Lumipat ako sa isang maliit na kwarto. Nawalan ako ng trabaho dahil sa iskandalo. Ngayon, namamasukan ako bilang pahinante sa construction, unti-unting nagbabayad ng utang. Hindi ako sumulat para humingi ng tawad. Hindi ko deserve yon. Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako. Kung maibabalik ko lang ang oras. Ang alaala ng ginawa ko sa'yo ay minumulto ako gabi-gabi. Nagtapos ang sulat sa minahal kita, mahal kita at pinagsisisihan kong nawala ka sa akin. Ang iyong anak na hindi na karapat-dapat tawaging anak, Ricardo. Umiyak ako habang binabasa ito. Gusto kong punitin ang sulat at kalimutan ang lahat, pero naramdaman ko ang sakit ng anak ko. Hindi nito mababago ang ginawa niya, pero totoo ang pagsisisi niya o gusto kong maniwala na totoo. Itinago ko ang sulat sa drawer. Hindi pa ako handang sumagot. Baka hindi na, kailanman, pero hindi ko rin kayang itapon. 1 buwan ang lumipas, kailangan ko nang magdesisyon sa kaso. Umupo kami ni Beatrice sa opisina niya. Kapag itinuloy ko, anong mangyayari? Naging tapat siya. Malamang tren hanggang 20 taong kulong. Mas matagal kay Patricia dahil siya ang utak. Baka mas maikli kay Ricardo kung makikipagtulungan siya. Magkaka-criminal record sila habang buhay. Mahihirapan silang makakuha ng trabaho. Huminga ako ng malalim. At kung hindi ko ituloy, lumapit si Beatrice. Tuloy pa rin ang multa ng munisipyo. Kailangan nilang bayaran yon. Matatanggalan pa rin ng lisensya si Dr. Marco. At sibil na silang pinagbabawalang lumapit sa'yo o sa property mo. Ipinikit ko ang mga mata ko. Inisip ko ang asawa ko. Inisip ko ang batang Ricardo bago siya nilamon ng kasakiman. Inisip ko kung anong klaseng tao ang gusto kong maging sa huling yugto ng buhay ko. Hindi ako magsasampa ng kasong kriminal, sabi ko sa wakas. Tumango si Beatrice nang walang panghuhusga. Sigurado ka ba? Hindi, pag-amin ko. Pero ito ang desisyong kaya kong tanggapin sa konsensya ko. Sila, kailangan nilang mabuhay araw-araw bitbit ang ginawa nila. Sapat na parusa na yon. Ngumiti ng tipid si Beatrice. Masyado kang mabait para sa kanila, Hilda. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing kumatok ang inspektor. Tunay na akin na ang bahay. Kumuha ako ng professional cleaning service para alisin ang lahat ng bakas. Nagpapintura ako ng bago, maliwanag na kulay. Ipinamigay ko ang mga gamit na inupuan o hinigaan ng mga estranghero at bumili ng bago. Ginawa kong tahian o sewing room ang kwarto sa dulo. Noon ko pa gustong magkaroon ng sariling espasyo sa pananahi at ngayon may oras at kapayapaan na ako para gawin iyon. Si Mang Gonzalo ay nanatiling kapitbahay at best friend ko. Naghahapunan kami nang sabay 2 beses sa 1 linggo. Tinulungan niya akong magpakabit ng CCTV at security system. Hindi dahil takot ako, kundi dahil ngayon mas pinahahalagahan ko na ang privacy at seguridad ko. Si Beatrice ay higit pa sa abogado. Siya na ang aking tagapagtanggol at kaibigan.
Ina-update ko ang aking huling habilin at nag-iwan ako ng parte para sa kanya dahil sa lahat ng tulong niya. At si Ricardo, wala akong direktang kontak sa kanya mula noong sulat na yon. Pero balita ko sa mga kakilala ay nagtatrabaho pa rin siya sa construction, nagbabayad ng utang at namumuhay mag-isa. May mga araw na naiisip kong sagutin ang sulat niya. May mga araw na gusto ko siyang tawagan. Pero naaalala ko ang kahon sa bodega, ang dokumento tungkol sa pampakalma at ang usapan tungkol sa home for the aged. At dumudugo ulit ang sugat. Baka balang araw mapatawad ko siya. Hindi makalimutan. Hinding-hindi ko makakalimutan, pero baka mapatawad. Sabi ng therapist ko, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mo, para lumaya ka sa bigat ng galit. Pinagtatrabahuhan ko yon, dahan-dahan. Isang hapon, habang nananahi ako sa bago kong tahian, dumalaw si Mang Gonzalo. Tinitigan niya ang bestidang ginagawa ko, asul na may burdang bulaklak. Ang ganda, puna niya. Salamat, sagot ko. Ito ang paraan ko ng paghilom. Bawat tahi, isang piraso ng buhay ko na binabawi ko. Ngumiti siya. Alam mo, Hilda, nakasurvive ka sa bagay na ikasisira ng maraming tao. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Nang gabing iyon, habang naghahanda sa pagtulog sa tahimik pero ligtas kong bahay, inisip ko ang lahat. Ang pagpapanggap na pag-alis, ang pag-eespiya sa bintana, ang bodega, ang madaling araw na nalaman ko ang katotohanan, ang tagumpay, ang sakit, at ang pag-iisa. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng 22 anyos na may mas maraming kulubot, may mas malungkot na mata pero mas marunong. Nakita ko ang isang survivor. Nakita ko ang isang taong tinraidor ng mga mahal niya pero nakatayo pa rin. Natutunan ko na ang pagmamahal ay pwedeng maging maskara ng patibong, bulong ko sa sarili ko. Pero natutunan ko rin na ang pagmamahal sa sarili ang pinakamatibay na panangga. Pinatay ko ang ilaw at humiga sa aking kama, sa aking bahay, sa ilalim ng aking bubong. Mag-isa, oo. Sugatan, oo. Pero malaya. At pagkatapos ng lahat ng nangyari, mas mahalaga iyon kaysa sa kahit ano. Lumipas ang mga buwan at nakahanap ako ng bagong ritmo sa buhay. Sumali ako sa embroidery group sa simbahan. Nakilala ko ang ibang kababaihan na may kanikanyang kwento ng sakit at pagbangon. Ipinakilala ako ni Mang Gonzalo sa gardening club. Tuwing Sabado ng umaga, nagkikita-kita kami para magpalitan ng halaman at magkwentuhan. Natutunan kong tuloy ang buhay kahit pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo. Sa isang Sabado ng hapon, habang nagpupruning ako ng mga rosas sa hardin, may humintong jeep sa tapat. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makilala ko kung sino ang bumaba. Si Ricardo. Iba na ang itsura niya. Pumayat siya, simple ang damit, medyo madungis galing trabaho, pagod ang mata. Nagkatitigan kami ng matagal. Siya sa may gate, ako sa gitna ng hardin hawak ang gunting. "Hi, Nay!" boses niya, halos pabulong. "Hello, Ricardo," sagot ko. Mas matatag ang boses ko kaysa inaasahan ko. Tumingin siya sa lupa. Alam kong wala akong karapatang pumunta dito. Alam kong ayaw mo akong makita. Pero 1 taon na ngayon, 1 taon na mula noong nangyari ang lahat. At kailangan kong pumunta. Kailangan lang kitang makita kahit sa malayo. 1 taon, hindi ko na malaya na ganun nakatagal. Nagpatuloy siya, mabilis magsalita na parang inensayo ng 1,000 beses. Nagbago na ako, Nay. Alam kong hindi nun mabubura ang ginawa ko. Walang makakapagbura nun, pero nagbago na ako. Nagte-therapy ako linggo-linggo. Nabayaran ko na ang kalahati ng utang ko. Marangal ang trabaho ko. Gigising ako ng 5:00, pupunta sa site. At araw-araw, pasan ko ang bigat na niloko kita. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Hindi ako pumunta para humingi ng tawad kasi alam kong di ko deserve. Hindi ako pumunta para makibalik. Gusto ko lang sabihin na, I'm sorry. At tama ka sa lahat. Sa pagpapalaya sa akin, sa pagtanggal sa mana. Tama ka. Nakatayo lang ako, hawak ang gunting, nararamdaman ang paninikip ng dibdib ko. May bahagi sa akin na gustong tumakbo at yakapin siya gaya noong bata pa siya at nadarapa. Pero ang bahagi sa akin na dumudugo pa rin ay pinigil ako. Pinunasan ni Ricardo ang luha gamit ang likod ng palad niya. Aalis na po ako.
Gusto ko lang malaman mo na sinusubukan kong maging mabuting tao. Na araw-araw lumalaban ako para maging tao na pwede mong ipagmalaki. Kahit alam kong baka hindi na dumating ang araw na yon. Tumalikod siya para umalis at nang hindi ko pinag-iisipan, lumabas ang boses ko. Ricardo, tumigil siya, humarap. Humakbang ako ng 2 beses palapit sa gate. Totoo bang nagte-therapy ka? Tanong ko. Linggo-linggo, mabilis niyang sagot. Tuwing Huwebes ng gabi, nakatulong sa akin na maintindihan kung paano ako nabulag ng kasakiman at kung paano ko muntik sirain ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Dahan-dahan akong tumango. At ang mga utang, nabayaran ko na ang 200,000 sa 400,000. Nag-o-overtime ako kapag pwede. Kulang sa tulog pero ayos lang. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para ayusin ang gulo na ginawa ko. Tumahimik kami sandali. Humahangin at gumagalaw ang mga dahon sa paligid. Hindi pa ako handang patawarin ka, Ricardo, sabi ko sa wakas. Nanginginig ang boses pero buo. Sobrang lupit ng ginawa niyo ni Patricia. Sobrang planado. Alam ko, Nay. Alam ko. At baka hindi na ako maging handa kailanman, dagdag ko. Baka hindi na tuluyang gumaling ang sugat na to. Tumango siya habang patuloy ang pagluha. Naiintindihan ko. Huminga ako ng malalim. Pero baka sa paglipas ng panahon, mahabang panahon, baka makahanap tayo ng paraan para makabuo ng something. Hindi gaya ng dati. Hindi na pwede yon. Pero baka bago. Iba. Nagliwanag ang mata niya ng kaunti. May munting pag-asa. Seryoso ka, Nay? Hindi ko alam. Tapat na sagot ko. Ang alam ko lang, anak kita. At kahit gaano mo ako sinaktan, kahit winasak mo ang tiwala ko, may parte pa rin sa akin na gustong maniwala na pwedeng magbago ang tao. Humagulgol si Ricardo. Gagawin ko ang lahat para patunayan na karapat-dapat ako sa chance na, yan, Nay, pangako. Huwag mo akong pangakuan, Ricardo, pagod kong sabi. Ipakita mo sa gawa, sa oras, sa consistency, ipakita mong nagbago ka talaga at baka balang araw, makaupo ulit tayo sa iisang mesa. Tumango siya ng mabilis. Gagawin ko. Pwede ba kitang tawagan minsan? Para lang kumustahin ka? Nagalinlangan ako, tapos tumango. 1 beses sa 1 buwan, hindi sosobra doon. Binubuo ko pa ang buhay ko, Ricardo. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko ng panahon para gumaling. 1 beses sa 1 buwan, perfect na yon, sabi niya na puno ng pasasalamat. Salamat, Nay. Salamat at hindi mo sinara ng tuluyan ang pinto. Bumalik siya sa jeep. Bago sumakay, lumingon siya ulit. Mahal kita, Nay. Lagi kitang mahal. Kahit nung ginagawa ko ang mga kasamaang yon. Alam kong hindi sapat na rason yon, pero yon ang totoo. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang siyang sumakay at umalis. Nang mawala na ang sasakyan sa kanto, nanghina ang tuhod ko. Umupo ako sa bench sa hardin at umiyak. Inilabas ko lahat ng luha na pinigil ko kanina. Dumating si Mang Gonzalo makalipas ang ilang minuto. Nakita niya ang lahat mula sa bintana pero ginalang niya ang privacy ko. Tumabi siya sa akin ng tahimik. Ginawa mo ang tama, sabi niya. Hindi mo sinara ang pinto pero hindi mo rin binuksan ng maluwag. Nag-iwan ka ng siwang at ganyan ang paghilom, dahan-dahan, may pag-iingat. Tama ba talaga? Tanong ko. Hindi ko alam, Hilda. Tapat niyang sagot. Panahon lang ang makakapagsabi. Pero tama na binigyan mo siya ng pagkakataong patunayan ang sarili niya at tama na pinaramdam mong hindi sapat ang salita lang. Ngayon, habang tinatapos ko ang kwentong ito sa aking tahian, napapaligiran ng makukulay na tela, tumingin ako sa bintana papunta sa hardin. Namumulaklak na ang mga rosas, pula, dilaw, pink, simbolo ng pagbabago ng mga bagay na akala mo patay na, pero muling nabubuhay sa tamang pag-aalaga. Natutunan ko na ang tiwala ay babasagin at mahalaga. Na ang intuition ay hindi nagsisinungaling. Na ang mga dokumento sa batas ay mahalaga para protektahan ang sarili. Na ang pag-iisa ay hindi ang pinakamasamang kapalaran. At natutunan ko na ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi isang desisyon na isang beses lang ginagawa. Ako si Hilda, sugatan pero buo, niloko pero matalino. At higit sa lahat, malaya. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito,
I-click ang subscribe at sabihin sa comments kung aling parte ang nagpagulat sa inyo. At huwag kalimutang mag-member sa Kwentong Lola Vault para sa mga exclusive videos. Hihintayin ko kayo doon.